Okay, so alright, today we'll be having another problem about the shear and moment diagram. So today, our problem is ganito. This is from EBLR. Okay, so meron tayo dito distributed loads, at saka meron tayo dito ruler support. This is the hinge. Okay, at this point, yung illustration natin dito, that is hinge support. Okay, so ibig sabihin na slice yun dyan. And then we have the concentrated load of 50 kilonewton at F, and we have 20 kilonewton meter na couple or moment dito sa point F. So given naman tayo ng mga distance. Okay, so solve natin. What is asked in the problem? So determine the moment at E at this point. E in a compound beam. Point F is located just to the left of the 15 kilonewton and 20 point F is located just to the left of the 15 kilonewton force and couple moment. So ibig sabihin at that point F we have 15 kilonewton and 25 kilonewton per meter na couple force or couple moment. Okay, so we have added 3 kilonewton per meter na distributed loads. So, very easy kasi given tayo ng lahat ng distance. Yung mahirap dito, we're not given the distances. Yun yung nagpapahirap dito sa shear and moment pag hindi given yung mga distances. Okay, so, subscribe muna yung channel ko para naman update ka sa ating mga susunod na videos. Okay, so, computein muna natin yung reaction. What is this reaction here? Okay, so, tapos meron tayong reaction dito, meron tayong reaction sa D. Okay, so ano ba yung, how will we solve this one? Kasi if we take moment here, magkakaroon tayo ng dalawang unknowns. Tapos pag mag-moment ka naman dito, magkakaroon ka din ng dalawang unknowns. So medyo mahirap, Kasi yun yung, yung weakness mo pag hindi mo alam yung mga illustration. So, in this diagram or in this illustration, mag-take ka ng moment dito. Kasi zero yung moment dito sa pin na yan. This is a pin support. Ibig sabihin, pwede siyang mag-save. Zero talaga yung moment at C. Okay? Zero yung moment natin dyan. So, that moment, mag-take ka ng moment at C. Consider mo muna yung itong portion right of C. Kasi yung moment dyan is zero. Pwede ka naman din mag-take ng moment dito sa C, tapos consider mo yung left side. Itong part na yan. Kaya lang, pag mag-take ka ng moment dyan, magkakaroon ka ng dalawang unknown. Magkakaroon ka din ng dalawang unknown. So dito, pag mag-take ka ng moment to the left or to the right of your C, magkakaroon ka lang ng isang unknown. Masusolve mo kaagad yung reaction. Tapos pwede ka nang mag-submission of forces vertical. Okay? So, moment at C to the right, we have 4RD. Ito lang kasi yung consider natin. 4RD, and then we have 15 times 2, tapos 25. Okay? So, ganon yung ating magiging equation. We have the RD is 13.75. Okay. Lagyan natin dito yung RD natin, 13.75. Then, summation moment at A. Summation of moment at A ka na. Buo na yung ating moment dito. We have 10RD. Yung 10RD natin, kasi yung distance nitong lahat is 10. And then, yung RB natin, yung RB is 4.5, yung distance. Tapos 15, itong 15, 8 yung distance niya. And then we have 25 na couple moment. And then yung 3 kilonewton, 3 times 6 kasi 6 ito. Yung entire span niya, 6 times 3 kasi yung gitna nito. Yung 3 yung gitna ng 6. Okay? So, masasolve natin dito yung value ni RB. So, si RB, that is 13.667 ating value.
Okay, so check nyo na lang sa calculator nyo, baka may error tayo, ano. Basta ganito yung, ano niya, yung basic principle niya. If we, kung nagkamali tayo sa calculator, so sorry. If ever lang, ano, i-check nyo pa din kasi mahirap na yung, maganda pa din yung i-check nyo talaga. Kasi para kahit mismo kayo, alam nyo. So, FB, or summation of forces work, we have RA plus RB plus RD. At madali na to. Basic na to. 3 times 6. Ito yon, dito yan nakuha. Yung 15, dito hindi na natin isasama yung moment kasi nasama na natin kanina. So, summation of forces vertical lang kasi tayo. Okay? So, meron tayong RA na 5.583 kilometer. Okay? So, yun yung pinaka-basic na dapat yung isolve muna, yung mga reaction. Kasi pag hindi mo alam masolve, hindi mo alam kung paano gawin yung reaction, paano i-resolve yung reaction, is may hirapan ka talaga magkaroon ng diagram. Okay, so, kumalag na tayo dito sa ating shear and moment diagram. Yun. Question lang kasi dito, ang kagandahan kasi sa question na ito, lang, at point E. Okay? Sa point E lang natin. Kahit hindi na natin lahat isolve ito. Kasi yung tinatanong lang naman is point E. Kaya lang, yung reaction, of course, kailangan natin isolve lahat para magkaroon tayo ng mga, alam natin yung mga reactions dyan. Okay, so this is for the shear. Yung shear natin is ganito, aangat ng 5.82. 5.583. Kasi ito yung ating RA. Diba? RA natin is ito, paangat. Yun. Paangat siya ng 5.583. Tapos, bababa. Bababa because of these loads. Because of this load. Bababa siya ng actually that is 5. Kuha kayo ng calculator para mas natin 5.583 minus 3 ito na 3 times 4.5 kasi yung 2 plus 225 plus 225 is 4.5 bali 5.583 minus 3 times 4.5. We will get the value of negative 7.917. Yan, pupunta yan sa baba. Okay, nasundan yan na kung kumuha kayo ng calculator. Okay, so negative 7.917, meron tayong load dito na paangat. Aangat yan ng 13. Yung 7, ito, yung value nito, plus ka ng 13.667. So, we will get the value of 3.75. Ayun. Okay? Tapos, meron pa tayong loadings. Yung loadings naman natin, dito sa side na ito. Ito yung loading. So, that is, minus ka naman, 5.575 minus 3 times 1.5. Ito, 3 pa kasi ito. 3 pa, tapos times 1.5. 1.5. Yung, we will get the value of 1.25. Tsaka wala tayong loadings na susunod dito. So, straight muna tayo. Tapos, bababa tayo ng yung 1.25 minus 15. Kasi meron tayong loadings dito na 15. So, baba tayo ng magiging 13.75 negative. Okay? Tapos wala tayong loadings dito. Yung 25 is huwag mo munang pansinin ito kasi nasa shear pa lang tayo. Yan. Straight muna tayo. Tapos mataas siya ng 13.75. Okay, babalik siya. Magiging 0 na siya. Alright. Ganyan yung ating pagkuha ng shear diagram. Okay. Kung halimbawa naman, i-compute natin, tinatanong dito sa what is the shear at point A. At point A. Ito ha. Ibig sabihin, from this point hanggang dyan.
Yan yung ating kukunin na shear. Pero madali lang yan. Kumuha kayo ng calculator. Sige. Pwede natin yan masolve. Kumuha kayo ng calculator. 5 point, yung reaction ha. Yung reaction. 5.583. Okay? 5.583 minus 3 times 2.25. Okay? Ala, nakuha kayo? Yung sagot natin dyan, that is negative 1.167. Kasi negative kasi pababa. That is 5.583 minus kayo ng 3 times 2.5. Yung 3, ito yun. Minus 3 times nito. Okay? That is negative 1.167. Okay? So, next. Kasi kailangan natin yan talaga. Pwede yan by calculator. Erase lang natin yung mga x. So, kunin natin itong yan, no? Yung x na yan. So, ibig sabihin, pag nasolve natin yan, kasi kailangan natin yan. Share natin kanina, ito yun yung sa y. So, of course, isasolve muna natin by our ratio and proportion para makuha natin or ma-justify talaga natin na tama yung ating sagot na 1.167. So, yung x natin is masosolve natin by this one. X ratio nito, di ba? Yan. Ito kasi yung x natin eh. Actually, pwede ka naman mag-ratio. Kasi dapat alam mo to eh. Pwede kang mag-ratio, pwede naman hindi. Nasa sa'yo yan. Kung ano yung gusto mo. Pero, pag nagsosolve ka na nito, medyo madali na yung ating computation nito. Madali mo na masosolve. Kasi ito, kaya dinivide ko na lang sa 3 kasi meron tayong 3 na loads. Ano? That is 5.583. Tapos, inaano ko na lang doon sa loads. That's why nakukuha ko yung sagot dito na 1.86. 5.583 divided by 3. Yun. Yun yung value ng x. Dito. Tapos ito na yung magiging illustration niya, of course, kasi nasolve na natin yung value ng x. So, substitute natin yung value. So, 4.5. Actually, this would be 2.5 plus 186. Diba? 225 plus 1.861. Minus x pala, 4.5. 4.5 minus 1.861. So, ito yan, 263. Or pwede rin naman, 225 plus, hindi, pag a pala, a. Kukumputin mo pala yung a dito. Kasi 225 pala. Pag makompute mo yung a, that is the value of makukompute mo yung a by this one. 25 minus nito. Ito yung value ni a. 0.389. Yan yung ating value ni a. Kasi kailangan din natin si a para masolve natin itong triangle dito. Kasi yung makukuha natin yung a is ganyan, yung distance. Tapos yung value ni y is ito, by triangle. So, by similar triangle, solve natin yung value ni y. Ito yung ating ratio ang proportion dyan. 25. Ito kasi yun eh. 225 plus a. Itong malaki. Itong malaking circle niya. Tapos, divided by 3. Of course, yung ating magiging value dito. Diba? Tapos, a is to y. A is to y. Ito lang triangle na yan. Masosolve natin yung value ni y kasi may value na tayo ni a. Okay. So, di ba nakuha natin kanina yung value ni ni y? Yung y is the shear at point A. Ito yun eh. Diba? Ito yung y na yan.
That is the value of, sabi natin kanina, 5.583 minus 3 times 2.25. Okay, so negative kasi andito siya sa baba nitong diagram o nitong axis. Okay, so that's how we solve the value of y. Okay. Paano naman isolve natin yung moment? Kunin natin yung area. What is the area? Yung area muna dito. Itong area muna. Area 1. Sabihin natin area 1. That is 5.583. Yan, ito. And then area 2. Ito yung area 2. Diba? Nasolve natin yan. This is y. Okay, so area 2 is, tapos i-combine mo yan. Mag-moment ka na ng e. Kasi ito magiging negative yan eh. Negative. Diba? Negative na yan. Negative. So, itong value ni a, ito yung value ni area 2. Okay, so this is positive 5.195 minus 0.227. Yeah, and we will be having the value of 4.97 or 4.968. Okay, in order for us to solve naman ganyan, mag-moment tayo dito. Mag-moment tayo dito. So, yung moment natin dyan is 5.583. Kuha kayo ng calculator. Times 2.25. That is the distance here. Diba? 225. Minus, nito. Minus 3 times 2.25 muna. 2.25 3, itong axis, ito lang, portion na yan. Ito lang. Times 2.25 divided by 2. That is the distance naman itong sa gitna. Okay, we will get the value of 4.968. Okay, so I hope na may nakuha kayo dito sa ating problem na ito.